August 23, at ang scripture po natin sa araw na ito ay galing po sa Acts chapter 17 verse 11. Now, the Berean Jews were more of noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Maligayang araw sa ating lahat. Ako si Elron John M. Lumbang at ito ang aking daily devotion para sa araw nito. Agad po tayo dumako sa ating tatalakayin na paksa. Ano ba ang Reformation at ano ang konsepto ng Reformation? Movement. It is a movement rooted in the recovery of biblical truth during the 16th century Reformation. While it emphasized God's grace and the authority of Scripture, it was far more than a debate about salvation. The Reformation shaped a rich theological vision marked by a high view of Scripture, covenantal thinking, unity in core confessions, reverent worship, and the lordship of Christ over all life. It influences how we understand God, the church, and the world and our purpose. Embracing the Reformation means being grounded in the gospel, growing in grace, and seeking to glorify God in all things. Agad po tayong dumako sa ating katuruan upang maliwanagan po ang aking binasa. Una sa lahat, Reformation is about the return to the Bible. Sa panahon po ng 16th century or Dark Ages po, na monopolize po ng church ang kapangyarihan ng Biblia, ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon na naimpluwensyahan ang masa. Dahil sa ganun, sila lamang ang nakasabi ano yung totoo, ang tama, ano yung pananaw ng Panginoon o kalooban ng Panginoon sa mga bagay-bagay na nangyari po sa lipunan at kasaysayan sa panahon na iyon. Dahil dito, ibang mga tao hindi naniniwala na yung sinasabi ng church ay totoo o lahat ay totoo. Dahil tao lamang po ang nagmamanage po nito. Tao lang ang pinapangunahan po ito ng mga tao. Leaders are also people. Kasi they are, pwede rin sila makorrupt, kumbaga. Kaya, ang return to the Bible ay kung saan ang Reformation ay sinasabi na huwag tayo bumase po sa mga tao, huwag po tayo sa mga preacher kung sino-sino man. Ngunit bumatay po tayo sa Biblia mismo kung ano ang tama at mali. No? Nabigyan po ng chance ang lahat ng tao po na pagnilayan at sa sarili ng masinop na pagsusuri. Nakikita natin na nas free ang tao na magkaroon ng devotion, magkaroon ng personal relationship sa Panginoon. At mas nagiging malinaw ano ba ang kalooban, ano ba ang kalooban at gusto ng Panginoon na mangyari sa mundo natin at sa atin mismo. Kaya it is the return to the Bible kung saan every belief given by the church, given by the people, kung sino man ay ibabatay muli sa Biblia. Babalik po tayo sa standard. Pangalawa at pangatlo, Reformation is about the gospel of Christ and is about the lordship of Christ. One in one to. We can't have one without the other. So kung saan, Reformation is about the gospel of grace. Na hindi po tayo niligtas sa sarili nating gawa, sarili nating kakayahan, kundi lahat ng ginagawa natin ay hindi sapat sa standard na nilagay o ginawa ni Jesucristo. Pati na rin, kailangan natin walang kasalanan at kahit sino man sa atin, hindi natin kaya gawin yun. At dahil lamang sa kabutiang loob ng Panginoon, dun tayo naligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na namatay siya sa cross ng Kalbaryo upang matubos ang ating mga kasalanan. Reformation is about the gospel of grace, na bumabalik ang lahat ng tao, hindi po sa mga batas, hindi po sa mga strictness of the laws back then, kundi the grace of God saving every single one of us. And Reformation is about the lordship of Christ, kung saan pag naiintindihan mo ang grace na ito, ang kabutihang loob na binigay sa iyo ng Panginoon ito, sa Diyos mo na lahat ng bagay. Ang iyong buhay, yung kakainin, ang iyong mantika na panluluto ng pagkain mo, no? At sa ganun, it is the lordship of Christ na gusto ng tao na may personal lordship. Hindi po magkakaroon ng lordship sa buong kingdom kung may mga tao, kung lahat ng tao na naman nandun ay hindi naniniwala, hindi sumusunod. Kaya it starts with the individual, personal relationship sa Panginoon. Yun ang rason ng Reformation, upang mapalapit ang bawat isang individual sa Panginoon. Hindi lamang sa pamamagitan ng church, doon tayo pwede lumapit. Doon pwede malinang ating kaisipan. No, kundi sa ating mga sarili, pagsusuri ng Biblia at pagbabasa. Ayun lamang, sana meron po kayo napulot na aral at mabuhay.